Magabasa ko diri sa Romanos 4, versikulo 12 ngadto sa 13 na nagaingon. Kay ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok ng gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga may sulam, ug modulot ngadto sa gitagpuan sa kalag ng espiritu sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug mutugkad sa mga hunahuna katuyuan sa kasing-kasing. Ug sa pananaw sa Dios walay binuhat nga natago, pinunuwa ang tanang butang, binuksan og dayag sa mga mata niya, kag kinsa magahatag raon na kita usay. Ako man yun ang tanan sa pagtindog, mag-ampot ta. Amahan na mo nga Diyos, magadoon kami nga kanimo, tungod kay wala kami kahong, wala kami dynamics, kung magkasalig lamang kami sa among kaugalingon, dili na mo kaya ang kalibutan ng mga pagsulay o busa nagaduol kami nga kanimo, ang ginasalig nga kanimo ang mga kinabuhi. Salamat sa spiritual power, the power of the Holy Spirit, nga di nagalihok sa mga kinabuhi, nga din kami magkakinabuhi ng espirituhanon, magkakinabuhi nga in fellowship with you, guided and influenced by the Holy Spirit. Salamat sa imong pag-uban ka namo karon, pagtudlo ka namo, pinagsin mong pulong. Among pagampo nga mahimaya ikaw sa tagsa-tagsa ng mga kinabuhi sa among panagtigong karon. Tinigtanan at minatugyan, ginapasalamatan ng malawat, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, mangyayang ko ng tanan. Well, tinuod yun ka itong atong kanta, no? Nag-iawit. Ang atong strength, ang atong kusog, nalangit sa Ginoo. Pabitaw ng mingon si Kristo Jesus, John 15:5. Without me, you can do nothing. Kung wala daw siya, wala kita mo. Meaning, kung dili na mag-espirituhanon, wala tayo mo sa kalibutan mo. Kung tawhanon lang atong pagkasaligan, wala. That's why ganun na yun akong gina-emphasize kung saan pagkinabuhi nga espirituhanon. Siguro, mga, I do not know kung niabot na tag 6 months nga ginabalik-balik na ako sa pagtudlo para ma-inculcate sa inyo ang panguna-una kung sa importante nga magkinabuhi ng espiritual. Dili lang tama na agresibo o nagpartisipar ta sa mga buluhaton sa manini, nagasimba ta, dili lang tama niya na. Kaya pwede nga nagabuhat kita niya nga in the energy of the flesh, no? O dili man ka na madawat sa tubangan sa Diyos. Busa, akong gina-emphasize na kanunay, no? So, alang sa usa ka tao, gimituo na kang Kristo Jesus na yung Ginoo manluluwas, sa mapanglitan kang Asia, no? Kung nagdibutan nimo ang imong pagtuo kang Kristo Jesus nung yung Ginoo manluluwas, nagsaad siya nga hatagan kanya ang kinabuhing walit pusan. Digid ka ba nung mamakak ang Ginoo niya? Once yung tuo ka niya, may kaluwasan ka yun. Mora yun yung requirements para nga makato tag langit, no? Mora na yung requirements nga makato tao langit. May kinabuhit ang walit pusan. Kung saan kay Angeli o kay Bibi, no? Na really praise the Lord kasi nightly Bible study na ito, nakakini sila, paminaw din sila. So, importante ang pagtuo ng Kristo Jesus, yun nga itong Ginoo panuluwas kayo. Maraming na ang isulti sa Biblia, believe in the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Wala kayo dapat idugang pa, di po pwede rin buhaan, just believe. Once you believe in the Lord Jesus Christ, din na magsugod ang spiritual life. Din na magsugod nga ang balang espiritu
magpuyo sa imong kinabuhi. So, nanay gitawag na indwelling of the Holy Spirit, andin kung kahibalo ka, unsaon sa pagkapuno sa balanging Espiritu, how to be filled with the Holy Spirit. So, dinhanan mo masabtan ang spiritual life. Dinhanan mo mahibaluan nga nagkinabuhi ka ng spiritual. Dili tawhanon. Kaya usually, ang tao, nabuhin din siya sa tawhanon niyang abilidad. Nabuhi ka sa tawhanon ng mga pumaagi, paningkamot, tawhanon na puso, and yet, in the sight of God, dili siya madawat. Walay madawat sa buhat sa tao. Tukon kay contaminated kini siya sa old sin nature. All of us have old sin nature. Kung kanang old sin nature, ang may produce niya na human good na yun tama. Human bad or human good. Kung human good, dili madawat sa tubangan sa Diyos. Kinahanglan kita o divine good. Divine good is the production of the Holy Spirit inside us. Mao kana nga sa atong pagpangalagad sa Diyos dapat makaila kita, makasabot kita kung kita influence ba o puno ba sa balanging Espiritu. Kaya kung dili, wala. Useless. Walay bili ang kalibutan. Mura lang tag we're just playing game, no? Nagdula-dula lang ta, matingin, walay kahimuan. So, din dito karon sa spiritual walking, doctrine sa spiritual walking. Nanata sa, yes, sa letter C, letter C. But ako lamang pagkutloon ang pipila niya, no? Kasi hindi kita mag-focus yun sa gitawag na to, the pattern, no? The pattern for the spiritual walk. Now, there is a spiritual walking. Walking has a double connotation in the New Testament. Maning problema, kay lisod kayo, kaysa New Testament, ang walking sometimes gigamit sa old signature, sometimes gigamit sa feeling the Holy Spirit. So, kung dili mo ma-identify ang particular nga versikulo, naguna-una kita nga nag-walk kita. That's why nakigamay nga mga Griego nga introduce inyo ha, pero dili ko mo focus din ha. Kaya dili ko sa unahan. So there is a walking has a double connotation in the New Testament. Letter A, the utilization of divine power to advance in the Christian life. Maning una, no? Ang paggamit sa Diyos nung kahong, aron nga moabanti kita sa atong Kristohanong pagkinabuhi. There is no advance or spiritual growth without the power of the Holy Spirit. Mabito ng kanunay ginagamit ginato usually naga-rebound technique pa. Nga naman, kung natay sala sa atong huna-huna, either sala sa dila or sala nga nabuhat, by that time we are carnal. By that time, gitawag tag karnal, kalibutanon, unod nun. O walay buhat niya na madawat sa tubanan sa Diyos. Wala din. So mo nang nagagamit dito ang 1 John 1:9. Kaya nga naman niya nagagamit sa 1 John 1:9, once nga isugid di mo ang imong sala, kung na nagibayaran ni Jesus Christ sa cross, automatic ang kanang sala, automatic forgiven. Gitawag na sa post-salvation sins. Human ka na luwas, nagasala ka. Kanang sala, gibayaran na sa cross. Pero, mo epekto ang forgiveness sa diyang gamiton ninyo ang 1 John 1:9. Nabi yung tao na pinagunahuna nga gibuhat na ni Jesus Christ sa cross, forgiven na ng tanan. No. Napakay buhaton. Bisan man sa kaluwasan, dili ka pwede mapasaylo sa imong pre-salvation sins
kung di ka mutuo kang Kristo Jesus. Sa samang paagi po, sa Christian way of life, dili ka mapasaylo sa imuhang post-salvation sense. Suman ka naluwas, masala kung giyapon ka, dili ka mapasaylo niya kung dili itong gamitin ng 1 John 1 niya. Muna ang 1 John 1:9, mo'y pamaagi nga mubalik ka sa pagka-espirituhan. Tungkol kay kinahanglan na magiging spiritual. Now, sa diyan nahimo na kitang spiritual. Sa diyan nahimo ka ng espirituhanon in time. Halimbawa, karon nahimo ka ng espirituhanon in time. Mo na ning panahon na ganin mag-walk ka. So, learning the Word of God. Kaya alam gina siya, when you are clean, you are in fellowship with God. When you are in fellowship with God, you are filled with the Holy Spirit. And when you are filled with the Holy Spirit, you are ready to learn Bible doctrine. Mao kana nga panahon na magtuon sa pulong sa Diyos. Now, there is spiritual walking, the utilization of divine power, importante kayo. Kung wala pa nimo mahibaloy, ang balang espiritu na nasa sulod nimo. Katong tagna na mituo ka kang Kristo Jesus. Di pa lang nimo na batyagan, di pa lang nimo mahibawan. Sa diyang bago pa kang magtutuo, wapa ka kaibalong na nahitag mo sa sulod nimo. Ang balang espiritu may indwell, unya, niya ng panahon na, automatic yun, filled ka sa Holy Spirit. Pero mo na kaya, bago pa kang magtutuo, gawas din ka dito sa gitawag na itong carnality. So, ang pamagi para magpamiling kang spiritual, mabalik na po ka sa 1 John 1:9. Now, ang danger diri kay kining walking, the utilization of human energy related to the old sin nature which results in retrogression or reversionism is also called walking. That's why, kung magbasa tayo Bible, kana ta walking man gihapon nag-iiskutan nila. But nasa speakers na side, no? Ang atong ginatudlo diri is walking by means of the Spirit, no? So, diri kita sa number 2, hence these two categories of walking are related to churches, believers in advance or in retreat, no? So number 3, to advance in the spiritual walk and be a winner, there must be residence, functions, and momentum inside the divine dynasty. So, buti sabot nga parang naka-spiritual walk, mag-advance ka sa spiritual walk, kung mahimong ka nga magmadaogon, dapat mureside ka. Mureside ka. No? Now, when we say reside, pinali siya, no? At the moment nga nito ka kay Jesus Christ, okay. At the moment nga mituo ka kay Jesus Christ, pagtuog mo sa cross, no? When you believe in Jesus Christ as your Lord and Savior, so ituuhan mo sa Jesus Christ, no? Pagtuog mo kay Jesus Christ, automatic misulod ang Holy Spirit. Nana ang balang Espiritu sa imong kinabuhi. Wa pala ni mo mahibaluwi. Wa pa kakabatyan, no? So, ang nahitabo sa imong kinabuhi nani, nahimo kang trichotomos, na kay body, na kay soul, na kay human spirit, and then na kay Holy Spirit. So, gitawag kang trichotomos
o ang imong human spirit niabot sa taknang nimito ka kay Jesus Christ o ang Holy Spirit nasa sa imong human spirit. Pero dili pa kayo mo na masabtan sa niyang bago pa. No? Ang purpose niya na nganong na ng Holy Spirit para nga na kay power. Napaminawa, aron nga na kay power. Nganong kinahanglan nato og power? Ang atong kalaban espirituhano. Ang atong kalaban mga naigahog, mga demonyo. Plus ang power sa old sin nature. Ang atong mga ambisyon. Grabe ang atong mga ambisyon sa kalibutan ng butang. O ang atong kinabuhi, dili makakaya niya na. Wala tayong kakayahan. O busa ang Diyos, nagbutang ka na ito o Holy Spirit, ang Holy Spirit misulod sa atong kinabuhi sa taknang mituota, sa katuyuan nga, kita, mahimong na ay power. Now, karon ang pangutana, napatay power, nasa sulod. Pero, kung natay sada, kini nga Holy Spirit, dili kalihok. Di siya kalihok. Mo nang ikinahanglan ta ng mag 1 John 1:9. Para na magiging powerful siya. Or else, kanunit ka magsalig sa gahom sa gitawag na ito old sin nature. Ang atong old sin nature na area of weakness, na po area of strength. So, dili ta nahulog sa old sin nature. Nagkinabuhi ta dali. Wala ta nagkinabuhi sa power of the Holy Spirit. O mahibulong ta ang atong old sin nature. Grabe siya ka deceitful. Grabe ka deceitful ang old sin nature. Murag tinuod ka nga nangalagad sa Diyos, pero piki diay. Murawag ka na, ang nitabo sa ato ang sinit karon abot kinsay piki niya na, ako kasabot, no? Ang pikas bang piki? Ang pikas ba, no? Now, sa tuwa karon, kung wala kay alam sa pulong sa Diyos, dili mo masabtan ang imuhang Christian walk. Murag tinuod, murag dili. But when you grow to spirituality, makita na nimo, mailhan nimo, no? Mailhan na nimo. So karon, may power. Ug mo ka na nagasulti ni na walk in the sphere of the Spirit. Pag yun na walk in the sphere of the Spirit, kinahanglan nga, kininiyo, no? Kung ikaw ni, dapat nakakasa, baliktad na po, no? Dili ang walang espiritu na sa sulod ni mo. Ang Galatians 5:16 nagaingon nga dapat nakakasasulod sa balang espiritu. So mo na po ning Holy Spirit niya ikaw ni. Ikaw na. So, dili ka maka-perform sa imong Christian walk kung wala ka sa sulod sa balang espiritu. Dili. Watay kaya. Bisan ako musulti sa inyo ha, dili na ko kaya sa tawhanon na kong abilidad. Ang pagpindis kaway, no? That's why kung mutanaw ka diha sa Bible, si Apostol Pablo mayon, I can do all things through Christ who strengthens me. Meaning, nagsalig siya sa strength ni Jesus Christ. No? O katong Isaiah 41 verse 10. No? Ang gawin na to, Isaiah ang 40:31. Kanang mga bersikulo. No? O ang Ephesians 16, Ephesians 6:12. So, walay power. Munang ang Ephesians 5:18 nagatudlo sa tuwa, nagkaingon yun din ha, sa Ephesians 5:18,
Do not get drunk with wine, but instead, be filled. Gisumutan, no? Kanang word nga, be filled. Plero. Kanang word nga, be filled diha, kuman. Gisumutan na magpapuno ta kanunay sa balang Espiritu. Ano naman? Di ka mo madaugon. Huwag kayong kadaugan kung di ka puno sa balang Espiritu. Gisugo ka nasa sa present passive imperative. Gisugo ka nga magpapuno ka kanunay sa balang Espiritu. Kaya nga naman, ang inyong away sa kalibutan is spiritual. Dili mo makaya ni. Kung ikaw ni siya, ang imong kalaban, hindi mo na makaya. Powerless ka ng kalaban sa mga demonyo, mga espirituhan ng gaw. Pero kung nagsabi ka sa balang Espiritu, nakasagawang sa balang Espiritu, ang balang Espiritu, mas nakupod kay anak. Mas powerful ang Holy Spirit kaysa mga demonyo na gisulat niya sa 1 John 4 verse 4. That's why we need the Holy Spirit. We need the power of the Holy Spirit sa ito ang pagpangalagad. So muna gigon din to advance in the spiritual walk and be a winner, there must be residence function and momentum inside the divine dynasty. So muna yung isgutan. Dapat nakakasasunod sa gahom sa balang Espiritu. Dili tawhanon, dili sa imong gahom, dili sa imong abilidad, dili sa imong kusog, dili sa imong pamahagi, kundi pinagi sa gahom sa balang Espiritu nga magmadawon ka. No? Now, therefore, walking denotes numerous functions, both pro and con regarding spiritual life. Living in the divine dynasty is the source of the spiritual energy or the use of divine power to execute the protocol plan of God. Now, usahay, mingon kita na nagbalik-balik pala, Pastor. Bisag asa kung mo ito mga dukdok, bisag unsa ka subject nga akong gamit, akong itudlo sa inyo ha, naging portion nga musulti dito mo sa power of the Holy Spirit. Munang matingalan, naana po din ha. No? Kaya usap mo, bisag asa ka subject, gina-side page siya. No? Especially sa Christian walk, sa Christian way of life na to, sa itong Christian service na itong gitunan, gitagtag, gihapon ang power of the Holy Spirit. So living in the divine dynasty, living in the divine dynasty mo ni, nagpuyo ka pinagi diya sa, ito nang gitawag siya, divine dynasty, pinaka sa sulod, sa gahom. Walang kay gahom kung naka sa gawas, kung naka diri. Nawala ko sa gahom ni mo. Kung naka diri, unsa mo ni mo pagmadawgon. Nga nga itong gubat espirituhanon man. May gubat katawhanon. Kaya mag-wrestling lang diya. Kinsa to'y kusgan daw. Pero kaya ang gubat na ito espiritual man. So sa New Testament, words for walking, na yung mga 5 ka butang diri sa New Testament words for walking. Ang una, kinigitawag na ito, peripatio. Now, ako lamang ipaagi ni sa inyo ang kadyot, no? Kaya kung akong tagtaron yun siya, ahurot itong panahon din, no? Now, kining the Greek word peripatio means to walk or to walk around. So, it is used for literal walking in Matthew 4:18 sa nang si Jesus Christ nagkakulakaw sa Galilea. It is also used for spiritual walking. And sometimes, confusing kayo kung hindi na ito pag-atunan pagmayo. Sa Galatians 5:16, nag-isip po siya spiritual walking. Walk by means of the Spirit.
walk by means in the sphere of the Spirit. Meaning dire, nag-walk ka din ang Balang Espiritu gahom sa imuha. Kung wala nang gahom ang Balang Espiritu sa imuha, pildi kayo. Namungutan na kano sa man maggahom ang Balang Espiritu sa imuha. Kasi ang atong ginabuhay, naman lang, mura magbuhay, mura lang siya wiper. Pak. Spiritual, carnal. Mura lang siya wiper. Sa diyan nag-spiritual ka, dito ka padulong. Pero sa diyan nag-carnal ka, dito ka padulong. Muna nga, ang kinabuhi ng Kristohanon, lisod. Sayon unta, pero lisod. Sa mga pastor nga, sayon nga lisod. Sayon ra unta, kung nakasabot sa prinsipyo, nga muabay ka sa gahom sa Balang Espiritu, pero lisod, nanuman. Ana-ana lang kinabuhi. Dali na kayong maligas. So, kimuni gitawag nga peripatio. No? Giskutan po din ang gitawag Christian walk. Meaning, walk in the sphere of the Spirit. So, locative. No? Na po yung gitawag stoichio. Okay ning stoichio tungod kay kinisiyatanan, spiritual ang iyang isgutan. No? Means to march in step, to march in rank, to walk in agreement with, to function in a system, to follow a leader from the ranks. It is used in the New Testament primarily for functioning in a system and advancing in that system to spiritual maturity. So, it is used for living under the omnipotence of God. One sa Galatians 5:22. And then it is used for the pattern for salvation by faith in Christ, pwede gapon. And it is used for following the roles of the new spiritual species in Galatians 6:16 and Philippians 3:17. So, kining number 2, nag-isgot ni tungod sa spiritual tanan, spirituality. Pero number 1, halo, no? Na spiritual walk, na carnal walk. Pag-abot sa number 3, halo na po. Kining gitawag poriumai, means to go, to present, to travel, to conduct oneself in a certain manner, to live and to walk. So it is used for national degeneration in Acts 14:16. It is used for the carnal life pattern of the unbeliever. So, bisan mga unbeliever, nagamit po din yung word, no? And then it is also used for occupation with the person of Jesus Christ on the part of believers. So, depende sa versikulong imong diatuan, nga imong pagkabasahon. So, kung walay usa nga mo pasabot nini malibog kagyon, mo nga dili kay nako i-focus sa ani siya. At least na lang mo idea. I-run through lang nako ni, no? And then ang number 4 is anastripo. Kining anastripo, kahibalo kita niini, no? Nga gigamit po kini siya modus operandi of the unbeliever. Pwede po mga unbeliever magamit nining Griego nga pinulungan. But it is also used for motivation for Christians' integrity in Hebrews 13:18. So, depende sa verse, mo nang bandayan. Pag magtanaw ka nga, na may anastripo, tanaw ni mo unsay bot ni pasabot. Basig sa pikas nga side, no? Basig dili sa spiritual nga side. And then ang ikalima is kining gitawag na to orthopedio. And then orthopedio means to walk straight. Now, mora ning to walk straight nga walk crooked ay ang labas, no? Mora ni orthopedio nga buti pasabot to walk straight, but ang Ginoo dili nagawalk og straight, no? So it is used for legalistic modus operandi and resultant hypocrisy in Galatians 2:14. Muning kinabuhi ni Apostol Pedro katong naging kaon siya kauban sa mga hintil.
Pero pag abot na sa mga Hudiyo, dali siya palayo. Kaya yung nauna, basig ingnon siya. Ganun, nag-ipon-ipon man ka din niya. Nga ikaw, Hudiyo man ka, sila hintil man. Nakigsalo kapag sila sa ilang pagkaon. So, correct si Pedro ni Apostol Pablo during this time. So, muling orthopedio. No? Now, sa ko nang ingon, dili lang sa kahit ang focus niya na at least nalang may idea, no? 5 ka Grego nga pinulungan sa gitawag na itong walking. Dili ta karon sa the pattern for the spiritual walk, the great power experiment of the hypostatic union. So, dili ta, no? The pattern for the spiritual walk is given in the great power experiment of the hypostatic union of our Lord. First, model si Jesus Christ. Nganong nga nagmadaugon si Jesus Christ sa iyang mission sa kalibutan because of the great power experiment of the hypostatic union. The power of the Holy Spirit. Dili siya pwedeng gamit sa iyang pagka-Diyos. Bawal. So sa dili siya sa kalibutan, tao yun siya na nag-perform. Tao siya. Do Diyos siya, pero dili niya pwedeng magamit ang iyang pagka-Diyos. Gihubo niya ang iyang pagka-Diyos. So sumala pa sa Pilipos 2, 5:9. Now dili nag-ingon, the humanity of Christ was impeccable. Ano sa word impeccable? Impeccable means wala magkasala. The humanity of Christ was impeccable. Itawag siya non-possi picari sa Latin, no? Ang isa, possi non picari, nag-iskot siya ang pagka-Diyos. Ang iyang pagka-Diyos, di pwedeng magkasala. Pero ang iyang pagkatawhanon, pwedeng magkasala. Pero wala din siya magkasala. Adunay kalainan sa duha. Possi non picari, non-possi picari. Now, nganong gina-emphasize na doon na? Atong tanawon o nganong na siya ay great power experiment. Nganong nakayanan niya sa ilang from birth, gikan sa iyang pagkatao, hangtod na sa iyang pagkatos langit, wala din siya makasala. Wala din siya makasala. Muna giskutan, the humanity of Christ was impeccable during His 33 years of the first Advent. What was that Jesus Christ? Kita, namang pupunta tayo Holy Spirit, pero ganun magbalik-balik man tayo. So this means He remained absolutely perfect because He decided inside the prototype divine spirit. Kanunay siya nagpuyo na rin. O ang wiper niya, naka-focus lang sa usa ka side. Huwag niya na. No? Nagpuyo lang siya sa usa ka side sa divine spirit. Functioning under the omnipotence of the Holy Spirit and God's perfect happiness. Sunaran siya sa usa ka side. Wala siya ni tipa sa pikas. Through the virgin pregnancy and the virgin birth, our Lord's humanity was born without the genetically formed old sin nature. Ang tama. Awa man dahil siya old sin nature, Pastor. Yes, tinuna ko siya old sin nature. Pero manakay old sin nature o mawala kay old sin nature, pwede ka makasala. Kaya kato sila ni Adan o Siba, wala pang puto sila old sin nature when they were created. Perfect man sila. Pero nga nung nakasala man sila, pwede yan ka makasala sa mga kay old sin nature. Pero si Jesus Christ, wala din siya mupili sa sala. So thus excluding any imputation of Adam's original sin at our Lord's birth. Paman siya na impure. There is no imputation of Adam's original sin. So this means he was born as Adam was created perfect in a state of impeccability. Now, number 4. Because of the availability and utilization of the divine omnipotence,
our Lord's humanity continued in the state of impeccability under maximum temptations and under maximum pressure. This is the life of Christ. Ang kinabuhi ni Jesus Christ, nagkanunay din siya nga nagapuyo diha sa gahom sa balang Espiritu. Na mangita, yes, dili mangita makasala kung natas gahom sa balang Espiritu. Pero nga nung makasala man ta, may gawas mangita. May gawas mangita. Na mga testing, may gawas ta. Dili ta makastick sa spirituality. Natin mga negative reactions, natin mga negative responses. So, the omnipotence of the Holy Spirit inside the prototype divine dynasper empowered our Lord's humanity to resist every temptation far beyond anything we could ever imagine. Mautong na kanunay si Jesus Christ sa sulod sa gawad sa balang Espiritu. Dili siya pwede nga mugawas. Kay pindi siya mugawas siya. Di mo pwede gamitin niya ang iyang pagka-Diyos. Masibig mo, Pastor, katodaya mo ng milagro ngayong gibuhat. Dili ito tungod niya, tungod to sa gawad sa balang Espiritu. Tungod to sa gawad sa balang Espiritu. Because the Holy Spirit is also God, the third person of the Trinity. Dili na pwede magamit ang iyang pagka-Diyos nitong panahon na nasa sa kalibutan. Tao din siya, o ang iyang mission, tinangan mo ato siya sa cross, mabayaran niya ang tanan natong mga sala, aron nga ikaw ako nga mutuok kang Kristo Jesus nga ginog manluluwas, may kaluwasan o maluwas ka. So kung mituok ka kang Kristo Jesus, sigurado na ka, kasunod na ka sa langit. Nagkapasal na kasi standard na nagay 100% nga righteousness. Ang standard sa Diyos na makaatong tao sa langit, dapat na kay 100% righteousness. O gihatagan ka sa Diyos niya na sa takna na mituo ka kang Kristo Jesus. So, His state of impeccability was absolutely necessary for our Lord to go to the cross. Muna nga ngayon si Jesus Christ nga mo to get sa cross. Kaya impeccable mo siya. Huwag mo siya magkasala. Dili man ta pwede nga ang sala bayaran sa magkasasala. Pwede. Ako magkasasala ako. Ikaw mo bayad sa akong sala. Magkasasala ka. Pwede. Kinahanglan ang atong mga sala bayaran sa walay sala. Muna kasi Jesus Christ is the only qualified person to go to the cross. Muna na dito sa cross, gibayaran niya ang tanan natong sala. And then, the justice of God, the Father, poured out on Jesus Christ. Every sin in the human race unjudged din. Muna hustisya sa Diyos nga mahal. Iyang gibombo ang tanan ngadto kang Kristo Jesus. Ang tanan ng mga sala sa tanang katawan sa kalibutan. And then, gihukman dito sa cross. So, ang tanang sala, gihukman na sa cross. Kanusta ang effectivity? Para sa mga dili magtotoo, sa diyang mutuo sila kang Kristo Jesus. Ang tanan nilang sala, mapasaylo. Pre-salvation sin, pasaylo. Sa dahil ikaw mituo na kang Kristo Jesus, niya magkasala, pagkaugma, sunod simana. Sa dahil mong gamit kay 1 John 1:9, kanang mga salaa, giugma na sa cross. Busa, the moment kayo mong gamiton ng 1 John 1:9, faithful. Muna ngayon, He is faithful to forgive us our sins. Automatic din na, matinumanon siya. Ganong matinumanon, humana na siya sa cross, ibayaran na sa cross. During the entire time of judgment, our Lord remained inside the prototype divine dynasper, and so was sustained by the omnipotence of the Holy Spirit and His maximum utilization of God's perfect happiness. So, bisan man dito sa cross,
Nagpabiling gyapon si Kristo Jesus sa divine dinosphere. Nagyapon siya sa sunod sa gahom sa Malang Espiritu. Nganuman, kung mugawas siya, maulagi na. Sama sa tuwa, kung mugawas na pildita. Pildita. So, si Jesus Christ, nagpabiling siya kanunay diya sa sunod sa gahom sa Malang Espiritu. O, atong nakita din ha, gigamit niya bisan man ang God's perfect happiness. Dito sa cross, malipayin man siya, sumala pa sa Hebrews 12:2, no? So the first advent is called an experiment. Ang first advent ni Jesus Christ, gitawag siya experiment. Eksperimento. Now, alam ka na to, no? Sa Diyos, nahibalo na sila. In the sense of a demonstration. First was the demonstrations of the power of God, the Holy Spirit. Yun na niya nagpagkitabo. Si Jesus Christ may first role model. Siyang example. Nagsulog siya sa unod, and then, kung saan niya nga magmadaugon siya sa espirituhan ng kubat. Gisustain siya sa Holy Spirit. O sa diyan nagmadaugon si Jesus Christ, mo na ni ikaw ako. Sa diyan mituo ka kang Kristo Jesus ngayong Ginoo panluluwas na kay Holy Spirit sa sulod nimo. Para musalig ka sa gahom sa Malang Espiritu. Dili ka musalig sa inyong tawhanong kusog. Atong tawhanong kusog, katindalian ni Manuya ba? No? Dali kayo manipak. Dali kayo malanay. Ang pagtuo, maluya. No? Ubusa, atong nakita din second was the demonstration that any believer who advances to maturity, acquiring plus happiness. Ang sa kamagtotoo po, kasi demonstration to, ang gibuhat ni Jesus Christ sa cross, nga magmadaugon dahil siya. Mura magsama na siya nga, mura sama nini nga pangtana ba, sa sayo nga pangtana. Kung nagmadaugon si Jesus Christ, yun siya nga, magmadaugon po mo. Dapat magmadaugon po mo, kaya nagmadaugon man ko. Wala mo'y rason na di mo magmadaugon kung gigamhan mo sa Malang Espiritu. Napili mo kaya wala kong gigamhan sa Malang Espiritu. Dili ang Malang Espiritu ang nagdahom sa inyo. So, murag sama niya ng istorya. Mudaog mo kung gigamhan mo sa Malang Espiritu. Pero kung magsaling mo sa inyong kaugalingon, buhingon mo, ako na good ni, kaya ni, daghang strategy, magyalaman ko, kusgan ko, daghang kong higala, daghang kong koneksyon. Na, kung muna yung bisaligan, motong example ni Glinda kagalingan. Magsalig ka sa imong kaalam, magsalig ka sa katao, pag mawala ng tawanan, collapse ka. Salig sa Ginoo. Acquiring absolute happiness can endure anything in life. Because of the omnipotence of the Holy Spirit and absolute happiness, our Lord was able to endure the cross. Jesus Christ ang balawag ng githandol sa cross. Imagine that dito sa cross, nakaako pa siya pagsulti, pagampo, amahan ko, pasayluha sila. Kaya wala sila masayo sa ilang buwan. Ikaw, gidugsan ng imong kilid o bangkaw, gikoronahan ka ng tunog, gibiyay-biyay ka na, gilansan ka pa, gibitay ka pa sa cross. Nakasulti paghihapon siya niya because of the great power experiment. The sustaining ministry of God, the Holy Spirit. Busa ikaw, pwede ka makaingon nga. Ako, pwede ba kong magmanaugan? Yes, pwede. Ayun nagpareha sa wiper. Pero mo lagi na, ang atong kinabuhi, magbalik-balik din yan. Kasi, bisan maghamtong ta, siguro, kung may hamtong din napagyapon ng old sin nature sa inyong kinabuhi. Huwag na mawala.
The moment na mituo ka kang Kristo Jesus, gihatagan kanya daghang butang, pero wa ginagikuha ang old signature. Nagya po ng old signature. Functional gyapon sa imong kinabuhi. Kung dito ka mo dapig, no? O busa, pwede gyapon kang mapildi. Apan ang kalainan lang sa mature o sa immature mao kini. Ang mature sa niya makasinsiya kining gawas siya mubalik din siya. Ang immature sa niya makasinsiya nga ning gawas siya magpabilin siya sa gawas. Kung dugay. Wala na kainan. Now, dito karon sa the necessity for the spiritual law. Okay. Atong tunan ka dyan kini siya. The necessity for the spiritual law. The problem is that the church's believer continues to possess the old signature after salvation and so continues to sin. So natay old signature, pabilin din nato, hantod nga buhi pa ta, o yes, makabuhat pagyapon tag sala. The pattern of the believer's sinfulness or carnality depends upon the amount of time he spends in the cosmic system instead of in the divine sphere. Sa ito pa, ang time na ito, depende sa itong paggamit, no? Dili sa kalibutan. The pattern of the believer's sinfulness or carnality depends on amount of time he spends in the cosmic system, no? Depende ito kung sa cosmic system ta or sa divine sphere. Now, there are three patterns of sinfulness. To look at patterns of sinfulness, dili na ito tiwason ni siya, no? A, frequent sinning is from too much time in the cosmic system. So, muli mo sa ka magtotoo. Ang sa ka magtotoo, nga nakasala, and then, taas na iyang panahon na magpabilin dito sa cosmic system. Siguro, giganahan siya. Siguro, giganahan siya sa sala. Ngang, kabalo biya sa sala, kung sa itong subject ni Linda ganina, maubitaw na nag-i-disiplina ang Northern Kingdom, ang Southern Kingdom, tungod sa ilang sala. Ang lamentation din ha, nag-istot may tungod sa grabe nga pagkaguol, pag-weep ni Jeremiah tungod sa pagkamakasasala sa Judah, the Southern Kingdom. O ready na ang disiplina ng kanila sa Jeremiah pa. Pagkabot sa lamentation, yes, they were distracted. Conquered sila. Giulipon sila. So ang sala, just remember ang sala, grabe yun ang kadawat sa atong tinabuhi. Bisay mo sa ito agad, no? Kung makasala ta, matingala ta, musakit atong tiyan. Wala mo kabantay niya na? Manay mga panahon nga, tingala ka ng imong tiyan. Murag lain o lain ng dibati kung makasala ka. Lisod ka na sa sala. Dili basta-basta ang sala. Dili gusto ang Diyos nga magkinabuhi ito sa sala. Gusto sa Diyos na magkinabuhi ito kanunay, diya sa gawang sa langit espiritu. So frequent sinning is from too much time in the cosmic system. Ayaw pabilin din ha. Dapat rebound ka na yun. Dapat mag-rebound ka na yun. Dapat mag-first gen man na yun ka na yun. Maragraming tinamagay. No? So, letter B. Occasional sinning is from life in the divine sphere under epistemological rehabilitation. But you still have an area of weakness. Kini occasional sinning. No? Magkasala paghihapon ka. So, occasional sinning is from life in the divine sphere. Sa divine sphere, pero mo anak kaghihapon, no? Under epistemological rehabilitation. Diya sa imong pagtulong sa Diyos. But you still have an area of weakness. Wala ba mong kabantay nga sa inyong pagpaminaw sa kuha karon? Sometimes sa inyong una-una gawas. Tama, dili? Yes. Matingala ta. Ingon ana ka
fragile, no? Murag katong illustration ni Glinda na murag ka ng kulon, murag kulon. Pwede lang mabuhat. Ang Juda sa una, grabe ka precious sa Juda. Ang tanang mga nasod, maghatod og bulawan ngadto kang Solomon. Pero tungod sa ilang pagkamakasasala, di-destroy sila. They were distracted. They were disciplined. 5 cycles of discipline. Kung sinita mo sila ha. Mura na sila o kulon. Nga gamayng ligas po. Gamayng ligas po. Ganana po, kinabuhi na to, no? So, ay katulo is sporadic sinning. Now, what's the word sporadic? Sporadic mura ka ng putol-putol, no? Kung sa Pilipinas pa na, bro, na isla ba? Na isla din, isla, no? Putol-putol, no? So, sporadic sinning is from life as a spiritual adult. Pwede ka na nag-adult na ka. But even in spiritual self-esteem, spiritual autonomy and spiritual maturity, meaning, bisan pag naghamtong ka, we still fail and sin. Magkasala paghapon ta, mabagsak paghapon ta. That's why 1 John 1:8 says, if we are leads that we have no sin, we are deceiving ourselves, and the doctrine is not in us. Until, if we contain that we no longer sin, we are liars. Number 3, however, because of the creation of the new spiritual species, now, muna na kanindot, kanatay spiritual, a new spiritual species. So the old things of the sin nature and the real spiritual death have lost their power. Now, they have been indwelt by the provision of the new power, divine omnipotence, and the great power experiment of the churches. Ang inaling nito po, hindi na lang magsulat, no? Before, ang sa ta, yung nanita, natay, old sin nature. Mora ginagawa sa una. Sa dili pa ta magtotoo, mora niya itong ginabuhi. Maka-produce ta o weakness, maka-produce ta o strength. Sa weakness, magbuhat ta o abad. Sa strength, magbuhat ta o good. Pero ang good nga itong na-produce is resulta sa old sin nature. Dili man dapat tumangan sa Diyos. Pero sa tagna, nabitong ka kang Kristo Jesus, yun na. Ang imong old sin nature na, pero gibutangan ka o new nature, the Holy Spirit. So nanay mo counter sa old sin nature. Nanay mo fight sa old sin nature. Dili pareha din nga wala yung kay mahimo. Ang imong mahimo mo lang yan kalibutan ng mga butang. Pero karon nga mitungo na ka kang Kristo Jesus na kay Holy Spirit to counter attack sa old sin nature. Mo na pwede na kang magmadaog diri pag mubad diri ka, pildi ka. Pero na kay choice. So, wala yung diskutan. So, they have been indwelt by the provision of the new power, divine omnipotence, in the great power experiment of the churches. So, nanakay power sa sulod sa inyong kinabuhi. Nasabtan mo? Yung balang espiritu na nasa sulod sa inyong kinabuhi sa takna na nito o kakang Kristo Jesus. O kanang indwelling of the Holy Spirit, mo na maghatag mo og spiritual dynamics. Now, number 4, last. A new spiritual species had to be created to utilize the same divine power that the humanity of Christ used in a state of impeccability. Ang power nga naadi mo, the same na power nga nakang Kristo Jesus, nga diin, nakapili siya na dili magpakasala. Kung ikaw mo pili ka na dili ka magpakasala, pwede po. Through the power of the Holy Spirit. Huwag mo nang itawag na ito, fellowship with God. So kung kinabuhi ka, nga diin, walay sama, because of the power of the Holy Spirit, you are in fellowship with God. So karon nga naglingkod ka din ha, you are in fellowship with God. Meaning,
Dili man pwede ang duha magtapad. Dili pwede ang sinners o ang huli magtapad. Di po pwede ang sinners o huli mag-uban. Di na pwede. Mura na siya og tubig ug ang mantika. Nagkabantay mo sa tubig mantika o sinitabo, kung ibubol mo mantika, asa na pitang mantika? Mupay-babaw siya. Gaan kay siya, no? Mupataas siya. Di siya pwedeng muhanos tubig. Doon, natapos sa tubig yung pataasin siya. Ang Diyos nga balaan, dili siya pwedeng mahaluan o magkasasala. Di pwede. Kuhan siya na, allergy siya. O sa ito pa ng medical term, allergy ka niya ng butangan na. Magkatul-katul ka. No? Ang Ginoo din pwede. Balaan siya. Kinahanglan ng kauban niya, kato pong balaan. Sumayin po lamang ikaw nga makauban sa Diyos when you are clean. When you are filled with the Holy Spirit. Mo na tawag na ito walking. Mo ito silang Enoch, nag-walk with God. Silang Noah, nag-walk with God. Kamon, mag-walk with God when you are under the divine day na Spirit. So, di na sa tama ng atong pagtuon karon, atong ipadayon kini sa sunod nga this coming Sunday day, wala ta dire, no? Tungkol tinatay anniversary. So, dito sa walking as an analogy to life inside the divine day na Spirit sa sunod nga Domingo. Dito pagin pagkaman sa anniversary, no? Kaya mag-aambot na. Amahan na mo nga Diyos, salamat bisaman sa panahon nga nagyatag ng hikala mo sa pagtuon sa imong pulong. Salamat sa great power experiment, the power of the Holy Spirit. Nga din, naghahatid ka na mo kusog. Naghahatid ka na mo spiritual dynamics. Gahong. Nga pwede na kami nga dili magkasala, Father God. Apan, hanap ka na mo ang old sin nature, yes. We are still prone or potential to commit sin. Kaya naagi hapon, hantod nga buhay pa kami. Na kami ni mga negative reaction, Father God. Apan salamat na lang na ato na inihatag ng mga grasya nga ka na mo ng mga 1 John 1:9 na moment na magagamit kami ni ini, makabalik kami. Salamat sa inyong grasya, sa inyong bugmag, sa inyong kaayo. Ginaulit na kita ng pagpasalamat ng nagkanimo, pinagilang mas pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Okay, maganto kita sa tuwang communion.